kumbaga nakita ko na siya on his prime. So, nung unang nakikita, naririnig ko yung kwento niya, naku, hindi ako naniniwala hanggang sa tumira siya sa... Alam niyo, hindi niya po yung kinuwento. Ngayon ko lang sasabihin, baka mapagalitan ako. Napaalis na siya sa bahay niya before, sa nirerentahan niyang apartment. Hanggang tumira po siya actually sa kulungan ng Aso. Baboy. Tumira siya doon kasi that time, talaga namang binibuild niya yung sarili niya. Hanggang sa naging top 13 po siya ng dati naming company. Kaya imagine niyo po yung pinagdaanan niya talaga at yung learnings na natutunan niya that way. Diba po? Kaya sobrang bilib ko sa tao. Pero kahit hanggang ngayon kinikilibutan ako, hindi ko na nga lang kukwentuhin. Kasi baka ako pa ang kumiyak dito, hindi naman ako speaker, diba? So, hindi ko na po patatagalin. Ayan, nasa na kaya siya? Ito kasi na taong ko. Ay, napakamahiyain. Paghalagala pa. Dapat po. Ayan, so, actually, ayan, nandyan na siya. So, please, welcome. Ayan, bigyan niyo po siya ng masigamo palakpakan. Ano kaya sinabi na ito? Gwapo na. Gwapo daw ba? Parang ngayon ko lang nalaman. Yan. So anyway, how are you guys? Okay lang ba kayo? Yes. Di ba kayo nagpapadali? Hindi. Can I see the hands of first timers, yung mga first time mag-elevate? Yan. Mga members ako ba kayo lahat? Yes. Mga malapit na. So advanced training. Yan. So anyway, my name is Gilbert Salamagos. Tama po, yan po yung wife ko, kaya asahan niyo na kung ano yung sasabihin niya. Yan, so, this is my second time na mag-conduct po ng Elevate Training, so I hope I have your support. Yes! Kasi mahihain ako eh. Diba? Maraming mahihain. And so anyway, I've been in the business for 14 years na rin po. Medyo matagal-tagal na rin ho. Pero tulad ng kwento ko before, no, nung mga una ko po, ng mga naka-attend po sa training ko, ay totoo pong legit mahihain at ako po introvert no, ako po na-encounter. Nung na-encounter ko po ang network marketing. Yun nga lang, lahat ng tao po ay may kakayanan para magbago pag ginusto mo isang bagay. Tama ba? Yes. Okay? So isa sa mga nakapagbabago sa akin is mga ganitong training. Tama? So lahat naman po ng bagay, lahat naman po no, it is very important sa lahat ng tao na meron tayong nakikita sa hinaharap. Tama ba? Yes. Kasi pag wala ka nakikita sa hinaharap, malamang hindi ka na po gaganahan mabuhay. Tama ba? Tama? Tulad ng ganito, halimbawa lalabas ka sa bahay. Hindi mo alam kung anong gagawin paglabas mo sa bahay. Wala kang gagawin. Tama ba? Gusto mong lumayo pero hindi mo ma-imagine kung saan ka pupunta. Hindi mo na-envision kung saan ka pupunta. Hindi ka rin makakalayo. Tama ba? It's just the same sa business mo natin. Kailangan may vision ka talaga dito. Kailangan pag geno pa lang dito, nakikita mo talaga na ikaw po ay yayaman dito. Yes! Tama ba? Ang tanong, nakikita niyo ba yayaman kayo sa GNI? Yes! Yan, dapat nakikita niyo po yan. Because ako po, when the first time na I met network marketing in my life, although ako ay mahihain, nakita ko po na may chance talaga na yayaman ako. Tama? Because of the system na meron po ang network marketing. Okay? And what else? Nakita ko po na network marketing can really change lives of many people. Yun nga lang, kailangan talaga ma-activate mo yung imagination mo. Kaya kung ikaw, matagal ka lang member sa GLI, tapos wala ka pa rin pong income, isa lang ibig sabihin po nun. Hindi mo nakikita ang future mo sa GLI. Bakit ho? Kasi wala kang ginagawa. Yes. That is because it is very impossible na pag-join mo rito 3 months ago, 1 month ago, kung nakikita mo na may mangyayari sa'yo maganda rito, sa unang araw pa lang, marumatya na ka ng hataw. Yes. Tama? Pag hindi mo nakikita yon sa unang araw pa lang, natutulog ka. Tama ba? Yes. Tama? Malinaw mo ba ako? Yes. Ayan. So, guys, ang pag-uusapan naman po natin dito, syempre po, gusto kong elaborate, no? Yung, ano yung importance ng vision. Okay? And before that, gusto kong ipaalam sa inyo na our topic is about Elevate program. So every Tuesday and Thursday, kinokonduct po natin ito. Ito po kasi, ito po yung sistema na lagi natin ginagawa. Because we know, a lot of people join in our business na hindi naman po talaga alam nyo itong business. So you're very lucky kung ikaw po mayroon ka ng alam, mayroon ka ng experience sa itong business. Bakit ho? Dahil kung may alam ka na dito, that's your big advantage. Kasi kahit hindi ka umatid ng training, or kahit wala pa yung training, eh talagang
alam mo na patakbuhin yung business mo. Alam mo na kung paano i-operate yung business mo. Unlike dun sa mga first time na sumali sa ganitong business. Tama ba? So, ibig sabihin, you can produce. You can produce income on your own kasi meron ka na past experience. Yung nga lang, in GLI, meron po tayong tinatawag na sistema. Yes. Tama? Yung system na ito, kung may past experience ka na, maganda, may mga knowledge ka na sa past experience mo sa network marketing, dito po, hinihimay-himay po natin yon at kinukuha lang natin yung mga magiging effective po sa iyo para mas magiging productive ka sa araw-araw na ginagawa mo yung business. Are we clear? Yes. Ngayon guys, alalahanan ko lang po yung bawat isa po dito kasi syempre this is training para lang po sa sundalo. Pag civilian ka, syempre para hindi ka ready na lumaban, tama ba? Pero dahil po yung mga sundalo natin matatapang na at kahit saan sila isabak sa gera, ay ready sila sapagkat sila po ay umattend po o sila po ay nag-undergo po ng training. Tama ba? Yes. Dito rin po, ganyan din ho. Ibig sabihin, kung gusto mo maging successful na networker, kailangan mo rin po mag-undergo ng training. Yes. Ngayon sa training po, hindi po ito, wala pong mga sugar coat dito, mga salita. Masasarap na salita. Kaya hindi mo rito maririnig yung gusto mo marinig na salita. Tama ba? Kumbaga dito, medyo masasaktan ka. Medyo mamaya, matamaan yung pride mo. Tama? Pag dumating yung puntong iyon, sana huwag ko kayo magalit sa akin. Okay lang ba yun? Yes. Kasi ako po ay trainer lang naman po. Ako po ay magti-training lang. Ngayon kung ayaw mo napakinggan yung training ko, pwede ka naman lumabas. Tama? Pero kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo talaga na matuto, gusto mo talaga ng real talk, gusto mo talaga ng challenge, gusto mo talaga magtagumpay dito, I'll make sure na mag-stay ka. Bakit ho? Sometimes ang coaches, most of the time, hindi mo gusto talaga yung sinasabi niya. Sometimes masakit sa tenga. Bakit ho? Real talk eh. But the moment na ikaw po ay nagkaroon na ng grupo, nagkaroon ka na ng network, that's the only time na ma-realize mo na maganda pala yung mga tinuturo ng coach. Yes. Tama? That's the only time na ma-appreciate mo yung mga in-impart sa yung knowledge. Tama ho ba? Yes. Kaya for me, ibaba na natin yung pride ho natin. Okay? Kung matamaan ka, kung ayaw mo nung sinabi ko, sige lang, itabi mo lang muna. Okay? Parang sa pagkain lang po na isda po yan. Tama ba? Ang isda may tinik ho ba? Yes. Pag kumain ka ng isda, anong kinukuha mo? Laman o yung tinik? Laman. Siyempre yung laman. Ganon din po sa training ho natin. Okay ba yun? Yes. Are we clear? Yes. Walang magagalit. Yan, ito po, training ko na ito ay madali lang po ito. It will take 30 minutes lang. Okay? Naka 30 minutes na ba ako? No. Okay, so 30 minutes lang po ito. So sobrang bilis lang. Kaya huwag ko kayo mag-alala kasi alam ko po malayo pa uwian ng iba dito. Tama? Yes. And at the same time po kasi, may paparating po 2 bus daw. Galing pang Cavite, galing pa ng Parañaque. So yung mga yun, hindi na natin hihintayin. Pero mabilis po tayo. Magsisimula na po tayo. Okay lang ba? Yan. So, ano lang tayo, no? Relax lang tayo dyan. Relax lang. Alright, so, Elevate program. Okay, our topic, so, marami po ito. Actually, yung Elevate program mo natin, ito po yung programa para po itong isang curriculum. Okay? Now, once nag-join ka dito, ituturo sa iyo mga to, mga skills po ito, mindsetting. Alright? Kung ano yung mga dapat mong gagawin for you to become successful in our business. So marami kasi dito sa kanina, nag-join because they are very excited that one day they will become rich. One day they will become, makukuha nila yung mga pangarap nila. That's why you're very excited in the first place. Yun nga lang, nung ikaw po ay umuwi na, at nagre-recruit ka na, at nakakaranas ka na ng mga challenges, unting bumaba yung excitement level mo. Tama? Nung bumaba yung excitement level mo, this time, nagbabago na yung decision mo. Gagawin ko ba kaya ang GLI? Huwag na muna kaya pumunta ng opisina. Tatanungin naman ako ni-apply niya, no? May invite ka ba? Wala akong ma-invite na. Dami ko na na-invite, puro reject. Puro ako, na-reject. Tama ba? Hanggang sa dumating sa punto na, parang ang hirap pala ni GLI gawin. Siguro hindi yata para sa akin. Tama? Nagdududa ka na sa sarili mo. Tama ba? Yes. Okay, so the good thing is, we have this kind of training na kung saan maaalalayan natin ang bawat isa. That's why it is very good na talaga ikaw umattend lagi ng training. At tulad ng mga to, sila sir, yan. Mga networker na po yan, pero talaga umattend po ng training. So alam niyo, makikita niyo kaagad sa isang leader kung tama yung behavior niya. Alam naman natin kapag matagal ka sa network marketing, alam natin marami ka ng alam. But still, nag-learning ka pa rin. Umattend ka pa sa training. Katulad ni Ma'am Lena. Laging may mga pay sa wealth po yan, pero still, mati pa siya ng training. Yung downline mo, di naman makapag-pay ng 2,750, wala sa training.
So just imagine, di ba? Nakuha niyo yung logic. Yes. Si Ma'am si Ma'am Leonie, yan, one of our top advocate, nasa training. So makikita niyo po yung mga common behaviors ng mga top natin, laging nag-a-attend ng training. Tama? Kaya don't worry guys, sa mga nagbago pa lang po dito, kung gusto mo maging top earner, gusto mo maging successful dito, isa lang ang sikreto, attend ka lagi ng training. Yes. Tama? So what else? Our topic sa Elevate po is, Elevate 101 is mindset o mind conditioning. So it is very important in our business, for you, once na sinimula kayo itong business, kailangan align yung mindsetting mo. Tama? Hindi po pwedeng ikaw gusto mo makuha yung mga pangarap mo, pero ang mindset mo, tinatamad ka pa rin. Tama? Gusto mo makuha yung mga pangarap mo with GLI, kaso nga lang ang mindset mo, ayaw mo kumausap ng tao kasi bakit mahihain ka. Ibig sabihin, hindi align yung mindset natin. Tama ho ba? Yes. What else? Okay, motive. Elevate 102 is about motive. Ibig sabihin, kung ano yung motibo mo. Tama? Goal setting naman po yan. So ito po ay nagbibigay ng direction sa ginagawa ho natin. Ang hirap ng hataw ka ng hataw, ang dami mo kinakausap, pero hindi mo alam kung ano yung motibo mo. Tama ba? Yes. So kailangan may goal tayo. What else? Elevate 103 about mastery. So technical naman po ito about sa network marketing, about sa negosyo po natin. This is a technical training of our business. That's why one of the best training na makatinan po sa Elevate natin is to Elevate 103. Okay, so huwag niyo pa lagpasin. Pag mayroong Elevate 103, dapat umaattend po tayo. What else? Elevate 104 method. Okay, si skill boosting. So we know, all of us have these kinds of skills. Yun nga lang, yung skills natin, baka hindi siya align doon sa gusto mong mangyari sa network, sa ano natin, sa business natin sa GNI. Okay, so dito po, ituturo natin po yan step by step. This skill po na ito is about communication, about invitation. Paano ka makipag-communicate ng mas effective? Are you with me? Yes. Nahihindig niya, very seryoso kayo ha. Alright. What else? Elevate 105. Management naman po ito. So syempre po, if you want to become successful in this business, you know how to manage your people. You have to know kung paano i-manage yung network mo. Ang hirap naman nun, recruit ka, may concern lang po ng konti mga downlines mo, hindi mo na alam kung paano sasagutin. Hindi Yes. mo na pa paano i-manage. Tama ba? So kailangan po, matutunan din po natin yan. Ang kagandahan po niyan is step by step, lahat ng kailangan mo for you to become successful, tuturo na po dito. Are you excited with that? Yes. Okay. Last, Elevate 106, maintenance. So this is about keeping your organization. Ito pong mga to ay madali lang po yan. One of the challenges po na mararanasan mo ito one day is about keeping your people. Why? Because a lot of people under your organization, marami nang marunong po yan. Marami nang kakayang gawin yung ginagawa mo. Marami nang nakakapagpa-close ng mga wealth package dyan. Marami ka ng achievers po dyan. And sometimes, ang binabantayan natin dyan, yung attitude. Tama? Sometimes, yung leader mo na malakas, hindi mo alam, hinihila na pala yung grupo mo sa ibang networking. Yes. Tama? That's why this is very challenging. But, if you are ahead, okay, ahead yung knowledge mo sa kanila, one thing na pwede mo magiging advantage yun para makita yung mga tao mo. So, ang kagandahan niya, tinuturo po lahat-lahat po dito. Kaya don't worry guys, kahit wala kang alam sa network marketing, as long as ikaw ay continuous lang po umatin ng mga training, matututunan mo po lahat yan. Tama? Yes. Okay, atin ho ba tayo lahat? Yes. Okay, inaatap na ho ba kayo? No. Okay, are you excited? Yes. Tatapusin ho ba natin? Yes. 30 minutes? Yes. And 3 hours? Yes. Okay. So right now, okay, 3 hours. Alright. So right now, our topic tonight is about Elevate 101. So this is about mindset, mind conditioning. Okay, so alam niyo po, katulad sabi ko sa inyo kanina, from a shy type of person, like katulad ko na mahihain, ay unti-unti, tingnan niyo, naging speaker pa ako sa inyo. Mukha pang mahihain. Hindi na. Hindi na, alright? So just about mindset. And we all know naman na lahat na naging successful po, hindi lang sa ganitong business, even outside. Okay, mga traditional businessman, lahat ng leaders, tama? Lahat po yan, nagsimula po yan sa proper mindset. Yes. Tama? It starts with the vision. Nagkaroon sila ng vision na one day I want to become a leader, a good leader. One day I want to become a very successful person in GLI. Katulad ko po noon, sabi ko nga sa inyo,
Wala po akong experience in network marketing. Lahat ng mga handicaps na pwede kong gawin excuses ay nasa sa akin. Lahat po yan, mahiyain, walang connection, hindi sanay sa sales. Kung sa physical appearance naman po, maitim, payat, wagag ang buhok, maluwag ang damit, baduy, in short. Tama? So, in the first place, pag titingnan ka pa lang, madya-judge ka lang ng tao kausap mo. Anong judgment? Hindi yata mukhang payaman to, mukhang pahirap. Tama ba? Yes. Tama ba? But ang mindset ko, it's okay. Sabihin mo sa akin lahat ng pangit. Pero sisikapin ko na magtagumpay sa negosyong pinasok. Yes. Patutunayan ko na sa negosyong ito, magiging successful ako. Regardless of time, regardless kung gaano katagal, basta, in time, magiging successful ako dito. Yes. That's my vision. That's my vision. That's why ang determination, very determined ako na gawin talaga yung business. Ang dami, nagkutya, sabi sa akin, sa company namin, papaputi yung products namin. Sinabihan ako, sir, magalit ba kayo ng products? Opo, sir. Mukhang hindi effective yung products nyo kasi parang hindi naman kayo bumubuti. Sabi ko, sir, sabi ko, ma'am, di lang ho, di nyo alam, kulay uling po ako dati, ngayon kulay tabla na. O, di ba? O, dati, bumayat ako. Nasa eskwela ng trabaho, bumayat po ako. Eh, meron kami slimming na products, pampapayat. Pumayat ako kasi sa totoo nun, puyat. Lagi nalilipasan ng gutom. Sometimes walang pagkain. Tubig, biskwit lang. Eh nakita ko ulit ng mga kasama ko sa eskwelahan. Sabi sa akin, sir, alam mo ba mayaman ka sa negosyo mo? Bakit nangangamayayat ka? Sabi ko ba, alam mo ba, naalala mo ba yung products na binibenta ko sa papapayat? Oo, yan ang tinitake ko ngayon, kaya ang payat ko na ngayon. Diskarte, mindset. Mindset, tama ba? yes. Tama ba? O ngayon, ano walang nangyari? Nabenta ko pa. Nabentahan ko pa siya ng 2 box, ngayon kumita pa ako sa kanya. Mindset. Yes. Tama? Eh kung halimbawa tinake ko lang po yan, na halimbawa ginawa ko alam mo, ano, mukhang pahirap na ako sa company ito, mukhang hindi ako yayaman dito, yari ka. Bakit ho? Mahihiya ka. Tama ba? Yes. Kaya po kailangan marunong ka talaga. Kaya kung may proper mindset ka, at the same time may conviction talaga yung nakikita mo rito na pwede ka magtagumpay talaga, gagawin mo ang lahat. Tama? Lahat ng bagay gagawin mo. O ito, to cut the long story short, I became very successful in that company. Okay? So ngayon, bakit ko sinishare sa inyo? Simple lang. Kung nangyari sa akin yon, pwede mangyari sa atin lahat. Yes. Tama? Yes. Ngayon, dito pa lang, kailangan ma-envision mo na 1 year, 2 years, 3 years from now, you are one of the car achiever of our GLI. Yes. 1 year from now, kailangan ma-envision mo sa sarili mo na 1 year from now, you are one of the multi-millionaire of GLI. Yes. Tama? Kung nakikita mo yan, o nakikita mo na 1 year from now, magiging Billiards Club ka sa GLI, yung hataw mo ngayon, iba. Bakit ho? Kung ano yung nakikita mo, yun yung nagbibigay ng drive sa'yo para humataw na matubig. Yes. Kung Yes. gano'ng kalaki yung nakikita mo dito, gano'n din kalaki yung action na gagawin mo. Yes. That's why that's very important kung bakit kailangan may vision ka dito. Baka mamaya, na-envision mo dito, sabi kasi ni Upline, may hayaman daw ako dito, kaya tinang ng training. Sabi ni Upline, mag-invite daw ako para kumita ako, di-invite ako. Kuha niyo ba? Yes. Kung sinasabi lang ni Upline ang nasusunod mo at wala kang initiative dahil wala kang nakikita sa imagination mo, paniwala ka sa akin, bibilangan kita, 3 weeks wala ka na dito. Yes. Tama, mali? Tama. Lahat po ng mga top earners natin dito, lahat po ng mga kumikita natin dito, sila Ma'am Nena, ang na-envision na mga yan, gusto ko, magka-Everest ako. By this December, ilalabas ko yung top of the line na Everest. For Everest. Diba? Gusto ko, ako yung pangalawa sa magiging Beginners Club ng GLI. Tama? Gusto ko, ako yung unang magiging Beginners Club ng GLI. Ay, meron na pala. Meron na. Fastest, meron pa isa. Fastest Billionaires Club ng GLI. O di ba kasi yung first natin, 5 months, tama ba? Kaya para maging fastest ka, dapat in a matter of 3 months, makuha mo yung first million. Tama? That's the power. Power of mindset. Kung naisip mo isang bagay, mangyayari sa'yo. Tama? Pag di mo naisip yung gusto mo magkasasakyan pero hindi mo maimanin. You do not know how to feel yung magkaroon ka ng sariling sasakyan, yung brand new, yung mabango yung aircon, yung malabing yung aircon. Tama, kailangan na-feel mo rin po yan. Yes. Tama? Yung gusto ko maging millionaire sa GLI,
Kaso nga lang, hindi mo na-feel. That's why yung action mo, papetics-petics. Yes. Tama. Kailangan ma-feel mo po yun. Kailangan may gigil. Kailangan may conviction. Tama ba? Tama. Kahit anong sabihin sa yung negative mga katabi sa mga kasama mo sa bahay, hindi ka mapipigilan sapagkat may kakaiba kang nakikita sa hinaharap mo sa GL. Tama? Ngayon, syempre po, pag na-envision mo na yon, kita mo na nayayaman ka dito, yan. Ayan, mayroon pa pala tayo. Ito pala yung topic natin. Yan. 10 deadly hazard of network marketing. Alright, so sabi natin na-envision mo na. Nakikita mo na ngayon, nayayaman ka sa GLI. But the thing is, there are 10 deadly hazard na kailangan natin iwasan. Bakit ho? Para hindi po maudlot yung na-envision mo na mangyayari doon sa'yo. Pag hindi mo naiwasan ito yung mga isa sa mga pwede mag-delay ng success mo dito. Ito rin yung mga bagay na pwede mong magpapipigil talaga sa'yo. Tama ba? Yes. Yes. Nahandog na? No. Lahat ng inahandog, tandaan niyo po ito, mamaya dito sa harap, sasayaw ha? Okay, so what are these? Pag sinabing 10 deadly hazard of network marketing, guys, ito po yung mga lubak na kailangan natin iwasan. Kung baga sa pag-drive, syempre kapag driver ka, alam ka tatamaan mo yung lubak. Diba? Kailangan smooth lang yung biyahe natin. Ganon din po sa pag-abot ng mga pangarap po natin. Kailangan iwasan niyo po ito. Kasi bakit ito? Delikado po ito. Isa lang dito hindi mo maiwasan. Pwede ka dito mag-fail. Tama? So ano po yun? Okay, let's talk about number 1. Small time attitude. Ayan. Walang pera. So kailangan po iwasan mo natin to. Okay? So kaya mamaya, kaya siguro, ganyan lang action mo kasi ang tingin mo sa negosyo natin, isang small time business. Kung mo 2,750 lang po yung binitawan mo rito, small kind of business yung pinasok mo. Tama? Kaya po hindi mo kaya pala nagiging part-time mo lang siya kasi ang tingin mo sa negosyo natin, isang maliit na negosyo. Pang part-time lang. As long as ganun ang mindset natin, hindi natin talaga makikita na magkakaroon ka rito talaga ng massive result. Tama? Kasi kung ano yung iniisip mo, yun yung nagre-reflect sa actions mo. What the mind can conceive, the body can achieve. Ikaw ka sabi ni Jim Rohn. Tama ba? Yes. Kaya dapat iwasan natin ito. Tala niyo po, yung mga top earners natin dito. Sir Robert, magkano kinita last month? 200. Yes, 200. plus. Tama? Do you think small time attitude yung ginawa niya? No. Hindi po. Si Sir Robert, ito na lang talaga ang bread and butter mo. So hindi siya pwedeng papetics-petics. Talagang nakita niya na ito, negosyo ito, this is a big time business. You can earn as much as you want. Pwede kang kumita ng 1 million per month. Pwede kang kumita ng 15 million pesos a month. Tama? Hindi po 550. Ano kaya yaman kung 550 lang yung nakikita mo pwede mo kitayin sa GLI? Tama ba? So, as long as meron kang attitude na small time attitude, eh, may hirapan talaga tayo na ma-achieve yung mga pangarap natin. Tama ba? Yes. Okay. Eh baka naman kasi kaya small time attitude pa po ang meron ka dito is because you still have a doubt sa company natin. Baka nagdududa ka pa na kung magtatagumpay ka ba sa GLI o hindi. Baka nagdududa ka pa. Baka ang GLI hanggang 9 months lang yan. Hanggang 1 year lang po yan. Tama? Baka po nasa mindset mo po yung pagdududa pa ng mga ganyan. Eh baka mamaya nagdududa ka. Eh yung produkto natin, tubig lang yan. Pambira. Nakainom pa na lahat-lahat eh, tubig. Gumaling ka na lahat-lahat, tubig lang. Kuha niyo ako? Yes. Kailangan baguhin natin yung mindset natin. Kailangan ang tingin natin sa negosyo natin, this is a big time business. Why? Our business is just like yung mga big time businesses ko sa labas. Totoo po yan. Jollibee, magkano kinikita ng Jollibee? Isang araw. Kaya kumita na magkano? 200. 24K sa isang araw. Tama po ba? Tama? Oh, 24,000 a day. Pwede kita na isang branch. Tama ba? Okay, magkano puhunan? 30 million. Isang branch. Tama ba? Big time business? Yes, Yes. big time business. Pero 24,000 a day ang kinikita po niya. O tayo, magkano ang pwede natin tayo sa GLI? 500K a day, tama ba? Yes. O, magkano puhunan? 107,750. Ang tanong, big time ba? Big time. Big time! Nagbukha lang, dahil maliit yung puhunan, hindi ka tulad ng 30 million, 107,750 lang po yung puhunan. Akala mo maliit na negosyo.
This is a big time business. Time will come, mas malaki pa kinikita mo dun sa mga traditional businessman. Yes. Tama, nagmukha lang big time ito kasi ang laki ng puhunan. But you're very fortunate because sa maliit na puhunan, ito ang pwede mong kitain na day. Yes. Ang malupit niyan, kaya mong kumita ng 15 million a month. Yes. So do you think, kapag kumita ka ng 15 million a month, mababago pa ang buhay mo? Yes. Of course. Full-time millionaire. Tama ba? Yes. That's why, ang mindset mo dapat dito, this is a big time business. Kahit sino ang kaharapin mo dito, this is a big time business. You have to understand that our business is about leverage. Also, Jollibee also a leveraging business. So we have the same system. The only thing is, the only difference is, mas maliit yung punan natin. Yes. Tama? Kaya kung maunawaan mo ito, at naka-leverage ka, maniwala ka sa akin, hindi mo pakakawalan ito. Araw-araw hahatawin mo ito ng tuloy-tuloy. Those people who do not understand kung anong klaseng negosyo natin, yun lang po yung mga tao na hindi talaga hahatawin. Yun yung mga tao na nag-aalangan pa po. That's why ako po, pag natanong ako, anong sikreto mo, bakit naging successful network marketing? Bakit ganyan talaga ang hataw nyo? Kahit walang tulugan. Diba? Pagpahinga naman kayo. Gaganyan po kami. Yun nga lang kasi, naunawaan ko kasi, yung business natin is about leveraging. Kailangan bilisan mo din. Because not all the time magiging masipag ka. Tama? Time will come, tatamarin ka rin. Gusto ko, pag dumating yung puntong tamarin ako, o napagod yung sarili ko, at least, kumikita ako ng ganito kalaki. At least habang nagpapahinga ako, nagkakaroon ako ng residual income. Kuha niyo po ako? Yes. Our business is multi-millionaire talaga. Our business is one of the industry talaga na gumagawa ng maraming milyonaryo. Dito po, big time business, pero walang ginagawa milyonaryo. Tama ba? Yes. Sa atin po, big time business din, pero maraming ginagawa milyonaryo. Yes. It's all about mindset. Kailangan mag-isip natin na this is Big big time. time business. Okay? Tulad yan, galing kami ng Lucena. Ang kausap namin, sa grupo ng Son of Tunis. Okay? These guys are the successful people sa kanilang mga career. Sama-sama sila, nag-celebrate sila during that time. And nag-present po kami doon. Hindi kami nahihiya. Hindi kami nahihiya. Kasi bakit now? We know. Our products is good. Tama ba? At the same time, ang business natin ay big time business. Ay yung mga tao doon, may governor, mga doktor, mga judge, di ba? Pero they are very amazed on our product. They are very amazed on our business. It's a matter of being confident sa negosyo. Okay? Kuha niyo ako? Yes. Babaguhin mo ba natin? Big time. Big time Okay. Okay, so may kailangan meron kang big time attitude. What else? Number 2, procrastination. So ito po, isa ito sa mga bagay na talagang nagdanakaw ng oras natin. Totoo po yan. Yung pagkakaroon ng manya na habit, Yes. isa yan sa mga nagnanakaw ng oras natin. Yung tipong, alam mo, may schedule ka ng umaga, pero dahil ikaw ang sarap ng tulog mo, natulog ka muna, sabi mo, 5 minutes lang. Yung 5 minutes mo, hindi mo na malayan, 1 oras na pala. Tapos sabi mo, naku, late na ako. Teka, isip ako ng dahilan. Ay, emergency. Di ba? Tawag ka rin sa kausap mo, pasensya na sir, di ako makarating on time kasi may emergency. Diba? Ang malupit nun lang kasi ako pumasahe sir. Patay tayo dyan, procrastination. Guys, iwasan po natin to. Whatever situation is, kailangan mong maiwasan mali. Kung ano yung naisip mo, gawin mo na kagad. Tama? Kung halimbawa may kausap ka, nag-set ka itong oras, kahit bumabagyo, puntahan mo yan. Diba? That's how you show your commitment. Yes. Tama? Doon mo patutunayan talagang committed ka. Tama? Dahil unang-una po, ang negosyo natin dito, hindi po yung produkto ito ang negosyo natin. Hindi rin po si GLI. Our business is people. Yes. Kaya kung hindi mo pang hawakan yung salita mo, maniwala ka sa akin, mahihirapan ka talaga mag-succeed dito. Tama? Kahit naman kung saan, kahit sa labas, hanggang nasa sa iyo, ang attitude ng pagkakaroon ng procrastination, maniwala ka sa akin, walang maniniwala ko sa'yo. You are always delaying. Pag sinabi mong alas 10, darating ka doon, dabating ka alas 12, sabihin mo, ay kasi traffic eh. Maniwala ka sa susunod, sinabi mo alas 9, hindi na maniniwala sa iyo. Tama ba? Yes. At the same time, it can delay your success. Kasi baka mamaya, dapat mong kausapin, hindi na pala yung agila mo. Ang dilema, hindi ka nakarating on time. Ang mga professional po, ayaw nila yung nanilig. Tama ba? So if you want to become a professional networker, you should be on time.
Yes. Sa previous company ko, ang training ko, 5 essentials of success. Number 1 doon, be on time, every time. Kuha niyo ako? Yes. Be on time, every time. Pangalawa doon, no excuses. Tama? Yan, So yung binabalik. pangatlo doon, hulaan niyo. Okay? Alright. Naunawaan? Yes. Congratulations, iwasan po natin. What else? Number 3, reinventing the wheel. Okay, so ito, guys, meron na po tayo sistema sa company. Meron na tayo sistema tinuturo po sa bawat distributor. So wag ka na mag-reinvent. Tama? Yung sinabi ng apply ng material training kasi kailangan din natin yun para matutunan natin ng effective way gawin yung business. Kasi lang sabi mo, marunong na ako, alam ko na yan. Nagkakaroon na ng apply. Tama? Alam ko na yan. Tama? Just imagine, kung i-reinvent natin yung gulong na ito, talaga naman ang gulong is bilog. Tama? What if kung i-reinvent natin ito, gawin natin square? Do you think na gugulong yan ng maayos? No. Hindi po. Magagamit natin siya ng maayos? No. Hindi po. So talagang ano dito, ang sistema talaga niyan, pabilog lang talaga siya para smooth talaga yung pagtakbo. Yes. Tama? Ganon din po sa negosyo po natin. Ang gusto ni Upline is smooth nung nagagawa yung business ito para maging productive ka everyday. Ang gusto ni Upline, magtagumpay ka dito. Walang Upline na ipangarap na ikaw po ay mag-fail po dito. Kaya lahat ng i-advise ni Upline, pag sinabi matay ka training, a-attend po ba? Yes. You should attend. Kasi bakit ito para din po sa iyo? The moment na ikaw po ay nag-join sa GLI, ang Lord, pinahintulutan na po kung ano yung gusto. At ang Panginoon, hinanda na po lahat ang iyong mga downlines. Yun nga lang, tayo po ay parang mga ibon. Tama? Hindi po pupunta yung downlines po at kakatok sa bahay mo at sasabihin ikaw po siya yung sugo. Tama ba? Lahat po tayo para mga ibon. The moment nag-join tayo dito, nakalaan na lahat din yung mga downlines natin. Yun nga lang, tignan niyo po, pansin niyo po sa ibon. May nakita na ba kayong bigla na lang bubagsak ng ibon na dahil sa gutom? Hindi po. Bago i-create ni Lord ang mga ibon, ang pagkain ng mga ibon, andyan na, available. Tama? Yun nga lang ang ibon, hindi siya pwedeng manatili sa isang sanga ng puno at maghihintay na lang ng pagkain. Kailangan ng ibon lumipad at hanapin yung mga pagkain. It's just the same to us. Tayo mga networker, hindi po pwedeng maiwan ka lang sa bahay at hihintayin mo yung kakatok sa pinto mo at sasabihin, ako po yung sumo. Pinadala ko ni Lord, ako po yung agila. Hindi po, lalabas ka at hahanapin mo yung mga agila mo. Tama? Yes. Hahanapin mo sila lahat. Kaya dapat, Hanapin ang natin. mindset natin, durang Hahanapin natin, Pastor. Pag sinabi ni Upline, hataw tayo. Yung tapos kayo, hanapin mo yung mga agila mo. Huwag kang titigil. Huwag kang tumigil. Hanapin mo lang ang hanapin. Naniniwala ako na lahat tayo rito ay nakalaan para magtagumpay. Yes. But, the sad truth is, hindi lahat magtatagumpay. Yes. Bakit? Hindi lahat willing mag-undergo sa process. Tama? Meron dito yung una lang excited. Meron dito yung nagbaka sakali lang. Tama ba? Pero the moment na nandito ka at member ka, nakalaan ka, you are destined to become successful. But you have to prepare. Kasi bakit to? To become successful, para makuha mo yung rurot ng tagumpay mo sa GLI, kailangan ikaw po ay ma-mold ka muna ng maayos. Pag di ka na-mold na maayos dito at binigay sa yung tagumpay mo, baka magamit mo sa iba. Baka magamit mo sa ibang bagay na hindi valuable. Baka masayang lang. Sana sa iba na lang binigay. Kuha niyo ako? Yes. But the moment na kayo po ay nagtagal, kayo po ay nagpatuloy, regardless of the situations, regardless of your ability, regardless of your height, regardless of your physical appearance, regardless of the situation ng buhay mo, basta nagpatuloy ka, yayaman ka dito. Yes. Matutunayan ko po sa inyo. Simple lang. Matutunayan ko po sa inyo. We have the same system. Pare-parehas ang produkto natin. Pati kulay ng produkto natin, pare-parehas. Tama ba? Yes. Pangalawa po, compensation program natin pare-parehas. Tama ho ba? Wala po. Meron dito 50 million PV, left and right. Makakakuha ka ng 10 million, tama ba? Wala po sa marketing plan sa amin. Wala po kami ibang marketing compensation program. Nakalagay doon 100 million PV. O wala po nakalagay sa amin na 40 million PV, left and right, yayaman na ho kami. Wala po, pare-parehas po tayo. Tama ba? Yung office natin, pare-parehas. Tama ba? Pare-parehas yung training. Tama? The only difference is,
your commitment. Gaano ka ba ka-committed na magtagumpay sa GLI? Yes. Yeah, you should be. Kailangan 100%. Kahit sobrahan. Sobrahan pa. 1,000%. Ngayon, ganito katindi yan. Siyempre, ito lang po yan. Patutunayan mo yan sa sarili mo, hindi para sa akin. Yes. Ako po, nung nagsimula po ako na mag-commit sa pangarap ko on my previous company, wala akong pamasahe. Yung apartment ko, hindi na ako makabayad. Imagine mo, 2,500 lang yung monthly ko, pero hindi pa ako nakakabayad. Payaman talaga. Tapos di pa ako wala akong pagkain. So, payaman talaga. Ngayon sabi ko kay Lord, siyang kausap ko, He is our greater upline. Yes. He is our greater upline. Yes, amen. Siya ang kausap ko, hindi yung upline ko, hindi yung nag-coach sa akin. Siya ang kausap ko. Because I know, siya ang magbibigay ng blessing once deserved na natin. Yes. Tama? Kaya sabi ko sa kanya, Lord, gabayan mo ako. Gagawin ko ang lahat para lang magtagumpay ako dito. Lord, sana ibigay mo sa akin. Nung sinabi ko pa lang na yun, kinilabutan na po ako. Alam niyo kung saan ako kinilabutan? Dahil sa nakikita ko yung pwede kong pagdaanan. Yung pagdadaanan ko, wala akong babasay, kailangan ko lumabas matindang training. So ano gagawin ko? Kailangan kong tanggapin yung situation ko. Mga panahon po na yun. Magwa 1, 2, 3 po ako sa bus. Nag 1, 2, 3 po talaga ako. Ilang beses po yan. Tingnan niyo po, alam na alam ko po yan kasi bakit ho? Pagdating sa Bulacan, pagdating ko sa sakayan ng bus, marami dumadaan na bus pero pailan-ilang sumasakay. Ang ginagawa ko, pag marami naghihintay, hindi ako hahan. Pag sumakay lang sabay-sabayan, makikisabay lang din ako. At hindi ako pwedeng sumakay sa aircon. Kailangan ordinary. Kasi doon, walang singilan ng paisa-isa. Sabi ng conductor, bayad po sa mga hindi. Tama? Ganun po dati, ngayon di ba na eh? Tama ba? Iba na ngayon. So ganun ginagawa ko. Pag halimbawa yung conductor nakatapat sa akin, tulog-tulogan ako. Pag nararamdaman ko lang sa harapan na po yung conductor, saka po unti-unti titilat ako. Tapos tinitingnan ko. Pag harap sa akin, pagtalikod, pagharap sa akin, gagawin naman ako sa pula. Kunwari nalulumbay talaga ako. Para mapakarami kong problema, para hindi niya ako ubuntahan at sisingilin. Maaaring ako'y natandaan, tama ho ba? Pagdating sa Cubao, pag may bumababa, na-check pa ang marami bumababa para hindi ako habulin. Pagdating sa Cubao, sakay naman ako ordinary, punta naman ng Ortigas. Magwa 1, 2, 3 na naman po. From Ortigas, sa office, wala yung mga apply, wala akong mahihirapan ng papasahin. Uwi naman ako, 1, 2, 3 na naman. Guys, yun yung commitment ko kay Lord. Sabi ko, Lord, wala na akong excuses. Gagawin ko ang paraan. Lahat para magtagumpay talaga ako dito. Kuhan niyo ako. Yes. Ngayon, hindi ko po ginagawa para manloko. Sabi ko, discard ko to. Wala talaga eh. Kung may pera ako, di ba magbabayad ako? Wala akong pera eh. Ang kinumit ko, kailangan matutunan ko yung business within 1 week. Kailangan matutunan ko yung compensation program, yung product knowledge. Kailangan matutunan ko within 1 week. Para pag humarap ako sa mga kausap ko, kahit paano marunong mo magpaliwanag. Mabilis na yung magiging transaction ko sa kanila. Hindi ko na kailangan bitbitin ang opisina. Ang hirap magbitbit sa opisina, sa totoo lang, tama ba? Hindi pa halimbawa sa Bulacan, bitbit ako sa opisina, ako lang sabi sa'yo, ngayon lang ako pamasahe. Libre mo ko. Ako nga, unang pamasahe. Tama ba? Ano tayo yaman? Kaya ang adjustment na ginawa ko, tinrain ko yung sarili ko. Ang bilis ko na nun, every time makausap ko, bicycle driver, presentahan ko yan. Kumakain ako sa lugawan, yung mayroon ng lugawan, hindi presentahan ko yan. Kahit hindi nakikinig. Present ako ng present hanggang sa natuloy ko. And doon na nagsimula, na unti-unti bumilis yung production ko sa network. Doon po unti-unti, nagkaroon ako ng mga downlines. And majority ng mga downlines ko po ay mga strangers. Bakit ko kinukwento? Simple lang. Dahil nang commit ako, alam ko bibigay sa akin ng Panginoon. Yes. Ang blessing. Nakikita ko na one day bubusa yan, mas deserve na ako. Pinapakita ko lang, determinado ako na makuha ko yung tagumpay. Regardless of the situation. Kayo po ba? Yes. Kayo po ba? Are you willing? Yes! Are you willing to take the sacrifice? Yes! Kung ikaw po handa ka doon, hindi po siya mag-alinlangan na ibibigay ko sa iyo. Yes. Pero, syempre po, hindi naman po pwede sacrifice lang lahat. Kailangan, ihanda mo yung sarili mo. Katulad ng ginawa ko. Hinanda ko yung sarili ko. Nag-training ako. Percent ako ng percent. Tama, hanggang sa gumaling ako ng gumaling. Hanggang sa nakakapag-close na po ako. Dumating nga sa punto, nakakapag-close ako sa 7 ako, hindi ko naman kilala yung tao. Dumating sa punto, walang pera, pero napagdalabas ko ng pera. Bakit ako iba na yung confident mo? Iba yung confident mo kapag alam mo yung ginagawa. Yes. Tama? Kaya huwag kang maiwan doon sa bagay ng tipong mahihain ako. Hindi ko alam to, si Apply na lang bahala. Tama? Okay, kaya pag sinabi ni Apply, atin ng Training. Tama?
Pag sinabi ni upline, humataw, hataw. Tama? Ako po, isa ako sa mga masunurin talaga ng mga downlines. Isa yan sa mga teknik ko kasi bakit ho? Kung pag yung upline ko, sinusunod ko at pinapakita ko sa kanya talagang masunurin ako at magaling attitude ko, gaganahan siyang tulungan. Tama? Pero kapag halimbawa ako yung downline na matigas ang ulo, lagi ko pinukontra sila sabi sa akin, malamang yan sa isang araw hindi na ako kakausapin niya. Bakit ho? Ang bigat-bigat mo ka sa akin. Tama ba? Meron ba kayong mga ganong downlines? Mabigat ka kasama? Meron. Di ba? Kaya the moment na meron kang ano, the moment na may upline, na talagang willing kang tulungan, isubmit mo yung sarili mo. Wag muna, wala mo ng pride. Tanggapin mo muna talaga may upline ka. Time will come na pag lumaki yung network mo, ikaw naman mag-handle doon, doon ka naman magpaka-upline. At least, kapag dumating yung puntong iyon, binigay sa'yo responsibility, at least alam mo na kung paano gagawin. Tama? Kasi naranasan mo yung pagiging downline eh. This time naman, maranasan mo yung pagiging upline. So alam mo na kung paano balansin yung mga tao sa ilalim mo. Kuha niyo ako? Yes. Iba kasi, sa una pa lang, galing-galing na eh. Payayamanin ko siya upline. Ako ang magpapayaman sa'yo sa GNI. After 1 week, wala na yung downline ko. Diba? Ay, dami ng grupo. Hahabutin ko rito. Dami mo kakilala. Magaling ako. Diba? Ako magpapayaman sa'yo. Tandaan. Tapos sabi niya, upline, samahan mo ko bukas. Kakausapin sa dito, magaling ito. Bukas, anong oras? Pag after lunch. Umaga pala, excited ka. Tawag kami downline. Nung tinatawag ko, nag-ring lang yung cellphone. Pangatlong tawag po, out of coverage. Di ba? Nangyayari? Yes. Kung sino yung mga bragger na networker talaga, medyo ingat-ingat po tayo dyan. Tama? Marami kayo ma-encounter na ganito dito. Marami din ako na-encounter na ganyan. Kaya po natuto na rin po ako. Dati nung una, may networker rin ako. Sabi sa akin, dati daw yung grupo, ako din niya sa previous company namin. Okay, nakita ako sa buwan. Wala pang lang akong nakita isang ano. Diba, isipin niyo po yun. Kaya talagang napakadami. Ngayon, wag kayo mag-rely sa mga nakakausap niyo ganyan. Mag-rely kayo sa sarili ninyo. Kaya you have to teach yourself. Kailangan mong bilisan. Huwag ka magmadali, pero bilisan mo lang. Iba ang nagmamadali sa bilisan. Tama ba? Yes. Ang nagmamadali kahit pala ginagawa. Tama ba? Pero yung binibilisan, wala kang sinasayang na oras. Ginagawa mo yung tama. Tama? Kaya bilisan mo lang, huwag kang magmadali. Okay ba yun? Yes. Okay. Pag sinabing natin ng training, sabihin niyo sa mga downlines ninyo, every Tuesday, Thursday, dapat punuin natin ang office. Okay? What else? Ayan. Sometimes, our distributors, yung mga leaders natin, nag-focus po sa pagre-retail. Actually po, hindi naman natin ito pinipigilan. Okay, sa mga mahiling mag-retail po dyan, okay lang naman po yan. Pero kung gusto mong yumaman sa GLI, one thing na pwede ko ibigay sa inyong advice, mag-build ka ng network mo. Focus ka sa pagre-recruit. Focus ka sa pagbalaki ng network. Bakit ho? Ito pong retailing po na ito, kusang darating ito pagbalaki ng network. Yes. So just imagine if you have 10,000 members sa left and right mo. Okay? Itong 10,000 members sa left and right mo, pag pinagpumpay mo, that's 20,000. Would you imagine, itong mga 10,000, 30,000 na members nito, kung bumibili na lang natin isang Bote. bote ng 900 plus. Pagkano ang PV? 5. 5. Just imagine, every day, bumibili sila. So, ibig sabihin, 5 multiplied by 10,000, that's 50,000. 50,000. 50,000 sa left, 50,000 sa right. Pag nag-match po yan, that's 50,000 pesos. Tama? So, what if kung every day? Halimbawa, namabot na isang buwan. Sa loob ng isang buwan, that's 1.5 billion. Tama ba? Ay, sorry. 50 multiplied by 10, that's 50,000. 200. 250,000. Tama ba? 200. Okay. 200,000. Okay, bahala na kayo. Okay? So, just imagine that. Na magkakaroon ka ng sales sa products na, alam mo yun, hindi ka nagbebenta. So, if you want to have a, huge income in our company, kailangan mag-build ka ng network. Kung gusto mong yumaman. Ngayon, kung gusto mo lang naman ay benta-benta, hindi natin pipigilan yan, okay lang. Okay? Are we clear? Yes. Okay. What else? Okay, bilisan natin. Misleading expectations. Ito po, yung mga natin, yung mga leaders natin. Lahat pinapangako.
Pati kapitbahay, pinapangako pag nag-join pa sa kanya yung magandang kapitbahay. Di ba? So wala na po tayo doon sa gila na gano'n. We have to be, Kalokohan yun. kailangan lang natin maging sincere sa mga sinasabi natin. Kailangan lang ho natin na maging totoo sa mga sinasabi ko natin. Okay? No need. Di mo kailangan pangakuha ng kung ano-ano. Yung pag-join mo pa lang dito, yayaman ka na. Wala kang gagawin, yayaman ka na. Pantay tayo dyan. Okay? Marami pong ganun, kaya po ba yung sinasabi, ang networkers ay scammers. Yes. Bakit ako? Pag-join mo, yayaman ka agad. Unprofessional. Tama? Pwede ba yun? No. Hindi. Trabahuin. This is business na kung saan kailangan trabahuin. Hindi po ito negosyo na puro pangako lang. After that, sabihin, ayan, nirecruit ako niya sa GLI. Alam niyo po ba? Wala yung ilaw. Nirecruit ako sa GLI. Okay lang ba yan? Smile! Oh. So just imagine, sabihin, nirecruit ako sa GLI. Basta yung ilaw. Namatay. Walang nangyari sa akin. Tinan niyo po, na-scam ako. Yan, tao na yan, scammer yan. Scammer yan. Diba? Gusto niyo ba tawagin kay scammer? No. Gusto natin sa GLI, we want to be a professional networker. Yes. Ayaw natin ng hyping. Ayaw natin i-mislead yung mga tao na kakausap natin. Kaya nga po, ayaw natin magdala dito ng mga taong puro hype-hype lang, baliw-baliwan lang eh. Di ba, pinipiliin natin yung mga dinadala natin dito? Gusto natin one day, tayo po ang magbabago ng sistema sa networking industry. Time will come, we want to revolutionize the networking industry. Okay? Kaya kailangan kung ano yung totoo. Okay. Our product is good, very effective. We have the CPR, we have the FDA. We are the only oxygenated water in the whole Philippines. Na tayo po ay approved ng FDA and CPR. So just imagine that, kung gaano kataas o kakalaki yung advantage natin sa market. And we are the only MLM company na merong oxygenated water. Tama? Yung ibang networking company, anong produkto nila? Food supplement. Sari-sari, tama ba? Kumbaga, very common na sa market, tama ba? Tayo po, pag natutunan nila kung ang gano'ng kaganda yung products natin, nako, paniwala ka sa akin, 3 years from now, skyrocket ang sales natin. 3 years, kasi bakit ako nagtatanim pa lang tayo ngayon eh. Lahat kayo, yung mga na ngayon, yung mga naka-position na ngayon, ituloy-tuloy niyo po ito, kung ano yung hata niyo from the very start, ng araw ng simula kayo dito, talagang hata kayo tuloy-tuloy, yung 3 years po na yon. Yung may tatanim niyo sa loob ng 3 years, mapapakinabangan niyo for the next 20 years of your life. Yes. Maniwala kayo sa akin, bakit doon pa lang po magkakaroon ng matinding momentum ang company mo. Yes. Once nagkaroon ng momentum ito, a lot of leaders under your organization, doon pa lang sila tayo. Pero ikaw, nakaposisyon ka na. 3 years from now, dito pa lang magkakaroon ng massive result, mga distributors natin. Totoo po yan. Kaya yung ano mo ngayon, yung time mo ngayon, samantalahin mo yan. Yung lakas mo ngayon, samantalahin mo yan. Huwag kang magsayang ng oras. Samantalahin mo yan. Kasi bakit 3 years from now, kayo yung mag-i-inspire sa maraming mga leaders natin. Do you believe? Yes. What else? Being money-oriented, yan, iwasan natin to yung pera-pera. Bakit marami po to? Tama, yung tipong kung magpa-join siya talagang napaka-agresibo, tama ba? Yes. Pagkatapos mag-join, iniwanan na. Oh, isa ito sa mga pwedeng magbigay sa inyo ng failure sa ganitong business natin kapag ganito ang ginawa mo. Yung tipong, kaya mo ini-encourage si sir, mag-well package kasi ang hinahabol mo yung 21,550. Instead, ang nasa puso mo, tulungan ko to si sir. Kumita dito. Kapag sinabi ni sir, marami na akong networking na inatinan, mga sinabihan, pero wala naman nangyari sa akin. Ay isipin, madali pala mabudol to. Di ba? Papajoinin ko rin to, lahat na lang ng papangako ko para papajoin ko siya. Dahil ang habol ko dyan, 21,550. Pagkatapos ko siya mapajoin, iwanan ko na. Total ako, hindi lang naman ako ang nakaloko sa kanya. Pag ginawa mo yan, maniwala ka sa akin. Hindi ka makakapag-establish ng network. Lahat ng downlines mo, mawawala. Bakit ang pera-pera eh? Yes, kaya tayo nag-negosyo because we want to earn money. But not the fact na ikaw po ay gagamit na lang ng tao para kumita. Kailangan ang gawin mo dito para makapag-establish ng network mo, kailangan gawin mo ng puso.
Gawa niyo ako? You have to love your downlines. Love you. But Don't line. don't be in love with your downlines. Just love him. Just love. Tama? Tulungan mo. Yes. Patunayan mo na itong taong to nasa tamang tao. Tama. Patunayan mo na nasa itong taong to nasa tamang company. Yes. Tama ba? Yes. Are we clear? Yes. Gagawin mo ba natin? Yes. Alam niyo po, napansin niyo po ba sa mga ibang mga leaders? Napansin niyo po, yung mga ibang leaders talaga may malasakit talaga sa mga tao nila. Our business is a people business. Hindi po ang negosyante dito, hindi. Tao po talaga. Kaya kailangan dito, may malasakit ka. Ang sakit sa tao. Kailangan dito, marunong ka makisama sa mga downlines mo. Tama? Nakita niyo yung mga malalaking grupo, ang gaganda ng relationship sa isa't isa, walang nag-aaway-aaway. Kita niyo po, halimbawa ikaw yung upline, nagkakaroon ka ng superiority sa grupo mo. Time will come, yung pride ang umiiral mo dyan. Hindi ka alam masunod, nagagalit ka. Tama ba? Pag nangyari yung ganong bagay, dito magkakaroon ngayon ng problem. Tapos hahanapan ka ng butas. Pag hinapan ng butas, tapos nag-spread na yung problem, mahirapan ka. Kaya dapat ang puso mo rito, may malasakit ka sa mga tao mo. Kailangan tulungan mo yung mga tao. Kuha niyo ba ako? Yes. Kahit gumastos ka, okay lang yan. Bakit ho? Negosyo mo naman yan eh. There are the people under your organization na kung saan natuwa mo para ma-establish yung network mo. Yes. These are the people na kung talagang tumutulong sa'yo para ma-achieve yung mga pangarap. That's why you have to show them kung gaano mo sila kamahal. Not the point na ikaw po ay nagiging charity na lang. Tama, kailangan vice versa. Kuha niyo ako? Kung ikaw yung downline, dapat lang po din siya apply. Tama, tulungan mo siya na maabot din yung mga pangarap niya kasi bakit ito mga kung apply yung pangarap niya, makukuha mo din yung mga pangarap. Yes. Tama ba? Yes. So wag po tayong pera-pera lang. Ano po? Linaw? Yes. Yay, malapit na matapos. Yan. Listening to Dream Stealers. Ayan. Marami ho ba to? Yes. O, katabi mo minsan. Dream Stealer yan. Tama yung apply mo minsan. Tama ba? Kaya gusto mo sometimes yung apply mo din, nagiging Dream Stealer. Tama ba? Yes. Bakit ho? Yung apply mo, nahirapan. Ikaw na lang iisang downline niya. Sabihin niya, brother, ang hirap ng network, pag-network. Ang bigat pati ng tubig. Diba? Pagka dinideliver ko yung tubig, isang box, ang bigat. Pasan-pasan to. Diba? Kargador eka. O, di ba yun? Ikaw yung ganadong na downline. Kaso nga lang, binibigyan ka na mga idea na kung saan ka magkaroon ng excuses. Tama ba? Tama. Ang tanong, Dream Stealer ho ba siya? Yes. Dream Stealer. Kaya dapat tandaan ninyo na pipiliin nyo lang kung sino yung pinakikinggan niyo. Malinaw? Yes. Minsan sa bahay, o katabi mo sa bed, siya pa mismo, kapag galing ka sa GLA, nag-training ka, pag higa mo, yung katabi mo, bumubulo na naman yan. Saan ka naman galing? Galing ka naman sa tubig-tubig na yan. Diba? Ano na, kamusta na? Yumaman ka na ba? Diba? Eh, kahapon ka lang nag-join. Diba? Alam mo yung inaasar ka? Sabi ko sa'yo, huwag ka lang sumali dyan eh. Diba? Nagtrabaho na lang sana, di sana, sarap pa ng ulam pa natin yung gabi. Diba? O, tapos siyempre, habang natutulog ka, eh, ang kakausap mo ngayong araw, negative. Biglang umayos na, ano, mukhang hirap gawin ni Jerry. Ano, trabaho na lang kaya ako. Tama, kung mahina-hina ang mindset mo, makikinig ka, tama ba? Yes. Pero kapag clear ang vision mo na dito magtatagumpay ka, paglalaban mo yan. Yes. Paglalaban mo yan, patutunayan mo na one day magiging successful ka sa GLI. Yes. Marami ako na-encounter. Magiging successful One of my tayo. my British company. Alam niyo po ba, itong babae ito, sobrang strong talaga. Nung na-meet ko po ito, ang ganda-ganda babae, sexy. All the big parts are in the right places. Diyan pala yung asawa ko. Lagot. Ayun na. Ngayon, eto po, maganda, itsura, talagang maayos. Ang problema, nasa Islam area. Nasa squatter. Hindi ko pinamaliit yung mga nasa squatter, hindi ko pinamaliit po yan. Ang point ko lang, sa itsura niya, para hindi siya nababagay sa ganun. Yes. Ino-forma siya ng business. Alam niyo kung ba siya maka-angat-angat sa buhay? Number one na negative sa kanya lang, asawa niya. Buong angka ng asawa niya, negative siya. Eh dahil may pangarap yung babae, sumama sa akin. Ginawa namin ng business. Alam niyo po, 1 year kayo magkasama, ang ano pa lang namin, undirect pa lang yata niya is isang taon. Talaga namang lahat na ng masasamang salitang sinabi niya sa kanya. Sinabihan, uwi pa yan ng isang matinong babae na may asawa, alas 4 madaling araw. Tapos ang kasama mo pa ay lalaki at naghahatid sa'yo lalaki. Natural pagdududahan. Tama ba? Tama. Kasi lalaki, sa isang babae. Oo. May itsura,
Guwapo. Ay, pasensya na kayo. Ako po yung sa harap. Ano po? Pasensya na pagkakatao ko na po ito. Ikaw ang Ayun bida po. ngayon eh, pagbibigyan ka namin. Okay. So dumating po sa punto na nasa training po kami ng mga may-ari. As in talaga, kasi sabi sa asawa niya, alas 12 uwi siya. Eh, alam mo na madaling araw, nasa training po kami, tumawag yung asawa. Nagpumura siya, lahat-lahat yan, alam mo, umiyak sa training. Nung nakausap ko, pare, ay, ikaw pala pare. Sabi niya, pare, sabi ko na training pa kami, hindi pa kayo makakausap. Ano ito mamaya. Eh, syempre, hindi mo maiwasan. Lalaki, babae, tama ba? Yes. Eh, lalaki yung asawa, tama ba? Tama. Eh, kasi baka mamaya, nakakala, nai-hotel na yung asawa. Kasi madaling Diba? araw. Kasi madaling araw na. Eh, naririnig naman, nagsasalita pa yung mga may-ari. Ganun talaga sa previous company namin eh. Talaga kahit magdamagan talaga training. Hanggang sa natuto po. Natuto, tumibay, hanggang sa ipaglaban niyang pangarap. After 1 year doing the business full-time, pangalawang taon po niya, naging part siya ng Millionaires Club at nakabili siya ng sasakyan. Kaya ito ang maluto. Noong pinilabas yung sasakyan, alam niyo po ba yung asawa? Siya ang tuwang-tuwang. At siya ang excited sumakay sa sasakyan. Siya pa excited mag-drive. Sabi niya, ang ginto, ang sarap pala ng bagong sasakyan. Sabi ko, pinayupak ka. Kaya yung kami, di ba? Sabi ko sa kanya, pinag mo, kung nakinig sa iyo yung asawa mo, sa malamang ngayon, wala kayo sasakyan. Tama. Tama. Dahil nakita ng asawa niya na sa network marketing, pwede siyang yumaman, pwede mabagay buhay na pinagpatuloy ko. And just the same, maaaring mangyayari yan sa iyo. Maaaring mangyayari sa downline mo po yan. As long as ikaw makikinig ka sa upline mo, as long as yung upline mo maganda ang hangarin, ang gusto niya ay magtagumpay kasi itong business, pakinggan mo, one of this day, magiging successful ka. Mapapatunayan mo sa mga tao sa paligid mo na tama yung decision na ginawa. Maaaring sabihin sa iyo lahat ng pangit sa tenga mo. Lahat ng pangit na salita maaaring sabihin po sa iyo. Pero kapag nanindigan ka para sa pangarap mo, wala ibang gagawa ng kundi ikaw. At kapag nakuha mo yung mga pangarap mo, wala rin ibang makikinabang kundi yung pamilya mo na nag-negative sa iyo. Yes. Tama, mali? Tama. Nangyayari. I think sa mga nandito, ilan sa mga ito, may experience na kayo ganyan. Kaya sobrang tuwa po ng pamilya mo. Actually po, yung mga anak niya, napagtapos sa pagkarap because of network marketing. Anong punto? Pag nakinig ka sa Dream Stealers, wala pong mangyayari. It's the end of your journey. It's the end sa pagbuha mo sa mga pangarap. Tama ba? Yes. Okay? Ngayon, meron ko isang kwento. Meron dito magandang example. Si Sir. Pangalan ni Sir Jun. Yan. Pangalan ng Frank. Si Jun Frank. Yan. Si Jun Frank. Isang kwento ng isang palaka. Okay? Itong palakang ito, isang batang palaka na masayahin. Ito si batang palaka, walang ginawa ito kundi takbo ng takbo. Hanggang sa dumating sa punto, sa kakatakbo, kakatalon, tumapat siya sa isang baril. Nahulog siya doon sa pagkalalim-lalim na doon. Pagkahulog niya doon, wala rin siyang ginawa kundi tumalon siya ng tumalon ng tumalon. And he noticed na sa paligid niya na yun, napakadami pa ng palaka. At lahat ng sinasabi, palakang payata, huwag ka nang magtangkang tumalon at makatakas sa pulong ito. Kasi bakit ito? Kami po ay taon na nandito dito, hindi na kami nakatakas. Yung isa nagsalita na naman, napakalaki ng katawan, muscles talaga. Talagang lalaki ng mga muscles. Talon yung batang palaka. Ito naman pong mga kasamahan niyo doon sa balon na yon. Talagang sinasabi, palaka, huwag ka nang tumalon ng tumalon. Dito ka lang, sumama ka na sa amin dito. Bakit ito? Mag-tongits na lang tayo dito. Tongits na lang tayo, matulog na lang tayo maghapon. Tama? Kasi palaka po, talon lang siya ng talon. Hanggang sa sabi ng isa, palaka, napakakulit mo talaga. Kita mo, yan mga iba dyan, nabatay na lang dyan dahil hindi nakaalis. Ikaw pala ka, napakakulit mo. Tumigil ka na sa kakatalon. Sumama ka na sa amin sa pagmamadyo. Tama? Mas sasarap ang buhay natin dito kung ikaw ay hindi na tumalon ng tumalon ng tumalon. Tama? Ngayon itong palaka, sa sobrang kulit niya, dumating yung punto, nakatalon siya. Nakaalis. Nakaalis siya doon sa balon. Ang malupit niya, yung mga palaka sa paligid niya nagtaka. Anong ginawa ni palaka? Bakit siya nakakaalis? Tama? May pangarap. O ngayon, nung nakaalis siya, pagkatalon niya yun, talon pa siya ng talon. Palayo doon sa balon. Ngayon, lahat ng mga doctors, scientists, nakialam. Bakit ho? Sa study po nila, kailangan daw, sa study nila, para daw makatakas ka sa balon na yun, kailangan may special ability.
Kaya ang ginawa nila yung palaka, kinuha. Specimen. Kinuha nila, nilagay sa laboratory, kinek nila kung anong special meron. Nung nakita nila yung palaka, wala naman palang ka-special. Wala ba? Wala siya special ability. Kuha niyo ako? Yes. Sabi nila, itong palakang ito, ordinaryong palaka lang din. Tama? Lang. Kaso ang ginawa niya, talunan siyang talon. Ang ginawa ng iba, inimbestigahan kung bakit siya nakatakas doon. Ito naman siya, ordinaryong palaka lang din naman, wala naman siya special skill. Tama ba? Yes. Inimbestigahan. Sabi niya na, ano ang lumabas sa investigation? Nakakita namin yung palaka, wala siyang special ability, pero itong palaka na ito may defect. Anong defect? Itong palaka isang bulang, ay isang bingi. Isang bingi. Okay? Isang bingi daw. Ibig sabihin, habang binubulyawan siya ng binubulyawan ng mga palaka doon sa Hindi ilalim, naririnig. wala siya naririnig. Kaya talon siya ng talon ng talon ng talon. Kasi siya ay nakaalis. Anong moral lesson? Huwag tayo tingin mo sa bahay ninyo. Huwag kang makikinig sa Huwag kang makikinig, magbingi-bingi. Darating ang panahon, magtatagumpay ka rin. Yes. Tama? Okay? Iwasan ang mga dream stealers. What else? Absorbing problems. Ayan. Nako, napakatindi po nito. sakit sa ulo. Sakit sa ulo. Lahat ng problema, pinoproblema. Dumating sa punto, pati sarili. Naging issue niya, naging problema niya. Tama? Yung pagkawalan ng pamasahe, no problema. Pati yung katawan. Ay, kasi ang taba-taba ko, kaya siguro hindi ako nakakapagpa-join. Tama? Buti pa siya, guwapo niya. Ang sexy niya. Kaya siguro siya nakakapagpa-join. Just imagine that. Pati yung physical appearance mo, ginagawa mong issue. Problema, ginagawa mong problema. Ano problema? Tama ba? Eh kasi, sabi na apply, natin yung training, Thursday ngayon, may elevate training ngayon. I-apply, pasensya ka na, umuula. Tama? Eh nung mainit, tinawagan na apply. Mait. O, kamusta? Apply, attend tayo ng training. Sabi nung downline mo, apply, pasensya ka na, napakainit. Ba't yung minute ko lang? Sabi lumabas, baka mangitim ako. Yung Jamsung pa naman ako. Wala na yata yun, ano? Chinchanchong. Okay. O, problema ng kapitbahay. Problema. Kagabi. Ako, pasensya na ako pumunta sa opisina. Bakit naman? Puyat ako eh. Bakit ka na puyat? Di ka naman humataw sa online eh. Ang ingay kasi ng kapitbahay. Hindi natutulog sa ingay. Guys, just imagine. Pag ina-absorb niyo maraming problema, hindi po kayo makakapag-take action. Tama? Kaya kailangan lahat ng mga problema hindi makakatulong sa negosyo mo, kailangan iwasan. Tama? Kailangan iwasan mo, kailangan alam mo kung ano yung mga dapat mong i-absorb lamang. Kung makakatulong ito, di okay lang. Pag hindi makatulong, iwanan mo na dyan. Minsan yung iba, ginagawa, halimbawa, tulad niyan. For example, asawa mo, inaway ka kanina, eh may kausap ka dapat. Kaso lang, nag-away kayo, syempre, mabigat sa problema mo. Paano yung bigat sabi sa'yo? Tama, kasi bigat eh. Hirap. Pagdating mo sa kausap mo, dahil absorbing problems ka. Pagdating sa kausap mo, sabi mo, sir, pasensya ka, late ako. Inaway ka sa mga asawa ko. Pag-hirap talaga yung asawa ko na, ilalayasan ko na, iwanan ko na talaga. Sir, gusto mo ng baka sir, pwede makitulog sa isa. Isipin mo, just imagine, you are supposed to give positive energy sa taong kausap mo. Tapos pagdating mo doon, ikaw pa yung punong-puno ng negative energy. Eh kung halimbawa downline ka, yung apply mo, nag-absorb ng maraming problema pagdating sa'yo. May papakausap ka, tapos alam mo yun, parang lulugo-lugo siya. Tama, pagod na pagod, stress na stress. Hindi na makakausap ng maayos yung invite. Tama? Kaya kailangan po, bilang ang upline or bilang ang distributor ng GNI, dapat iwasan natin. Huwag mo lang i-absorb yung mga problema hindi nakakatulong sa'yo. O nakakatawas namang nena, may mga talaga nagbibigay ng problema, mga leaders. Tama? Sabi pag nagbigay ng problema, ay, hayaan mo yan dyan. Yan ang leader. Alam niya i-set aside yung mga problems. Kuha niyo ako? Yes. Okay. Nakaintindihan mo ba tayo? Yes. What else? Abusing your upline. Oh, ako. Pasensya na ako kayo. Pag may matatamaan dito, pasensya na ako kayo. Ako yung inutusan lang po, ha? Okay. Abusing your upline. Yan. So, isa po yan. Maraming gumagawa po dito. Tama? Yung mga downlines, kung excited talaga yumaman,
Okay, pakausap sa upline. Pag di nag-pay in, sinisisi si upline. Ito malupit, ang trabaho ni upline, taga-percent. Hindi po siya ang taga-follow up. Kuha niyo ako? Kung halimbawa, the moment na si upline, sinamahan ka sa activities mo, bonus mo na po yun. Maswerte ka na po. Bakit ho? Marami po dito mga leaders na walang upline. Marami dito leaders na gusto rin po ng support ni upline, pero wala po si upline. Tama? Correct. Wala ka sa tawa na. Kaya napakaswerte mo kung andyan si upline. Tatawa ka. Bakit? Pay in, it's okay. It's okay. Tama? Huwag kang tawag doon, huwag kang magalit. Alright? Okay. What else? Yung mga nag-uutos ng mga purchase. May mga nag-uutos, tapos uutos na mag-purchase dito, pinakik pa yung products. Nung nawala, pinapalitan pa yung products, tapos may nagagalit pa. Abusing upline din po yan. Yes. Tama ba? Supposed to be ikaw responsible mo na yan eh. Tama ba? Responsibility mo na yan. Tama ba? Yes. Kaso nga lang, nag-isuyo ka. So the moment nag-isuyo ka, kailangan, alam mo ang magiging responsibility mo. Dapat you have to be grateful sa upline mo. Eh iba, nag-isuyo na nga sa purchasing, inutusan pa magpadala sa ano. Tapos ito, malapit, di ba nagbigay ng papasahe man lang, o kaya mga shipping. Tapos kung pinasobrahan mo ng 10 piso yung shipping at di ka sigurado, nagagalit pa. Akala mo nilalakawan mo ng 10 piso. Di ba? Grabe. Abusing upline po yan. It's just the same. The same thing sa downline. Okay? Kailangan, si upline and downline, sabi ko kanina, you have to respect and give love. Yes. Okay? Respect and love your upline. Respect and love your Downline. But don't be in love with your upline. Tama. Ganun din po may downline. Yes. Okay? Don't be in love with your downline. Vice versa. Okay? Vice versa. Alright? Palinaw? Yes. Okay. Yan. Fear of rejection. O some of our leaders ay hanggang ngayon wala pa rin pong kinikita because takot po silang ma-reject. Yes. Would you imagine, wala ka pa sa GNI, na-reject ka na. Yung simple nagpara ka lang ng jeep, hindi huminto si jeep, hindi mo ba rejection na po yun? Yes. Kaso nga lang po, nung nag-GNI ka na, gusto mo kausapin yung kaibigan mo, hindi mo nakakausap sapagkat ikaw ay natatakot ma-reject. Always remember, our business is a business of rejection. So you have to embrace. Tama? Kapag hindi mo in-embrace ito, yung rejection, maniwala ka sa akin, you won't grow. Tama? Hindi titibay ang loob mo. Ako po, nung nagsisimula ko mag-network, invite ako ng invite, wala akong pakialam kung hindi ka mag-join. Tama? Ang akin lang, maboost ko yung confidence ko, at mapakapal ko talaga yung dibdib ko. Tama? Kasi bakit ho? Pag na-reject ka at nagdradraba ka sa buhay, maniwala ka sa akin, mabilis ka mawala dito. Kailangan, ano ka lang, continuous lang pag makakausap. Huwag mo, bago ka, kausap, reject, kausap. Hindi man sumali yan, it's okay, at sa pagpapatisan mo siya na. Pero always give your best. Kasi bakit ito, kapag hindi mo binigay yung best mo, kapag galibag kumausap ka, prone ka talaga sa rejection. Prone talaga na hindi ka talaga sasamahan ng tao. Tama ba? Yes. Kailangan confident ka. Alam niyo po ba, hindi lahat nagiging successful. Lahat na naging successful pala sa ganitong business, kahit outside. It's not because of their physical appearance, but it is because of their confidence. At kapag ikaw po ay nalagyan mo sa negosyong ito, iba ang confident level mo. Iba yung tatawag na level ng convincing power. Kuha niyo ako? Yes. Sabi kasi ng iba ang gumawa po kasi nun Ang ganda kasi nun, kaya mabilis yung pagpapapiin sa physical appearance pa lang, punang kita pa lang, talagang nagpapapiin na talaga yung kausap. Tama ba? Bakit naman ito? Ang taba-taba. Diba? Pero ang daming pain din. Bakit naman ito? Medyo thunders na, pero ang dami niyang pain din. Tama ba? Bakit naman ito? Payatot na payatot. Pero ang daming pain din. Yung pilay, yung tapuan natin pilay. Bakit siya? Diba pilay yun, pero tapuan natin. Tama ba? Wala po yan sa physical appearance. Nasa mindset mo yan. Yes. Tama? Kapag proper ang mindset mo, confident ka. Tama? Yes. Okay? Okay. What else? Nana. Sabi ko dito, sa fear of rejection, okay, kailangan i-apply nyo lang yung SW4. Okay? Kasi a lot of people will reject you talaga.
Okay? Lalo na kapag first time mo lang po sa ganitong business. Hindi mo pa alam kung paano yung technique sa pagkakausap ng tao. Sa kayo pag-present. Tama? The good thing is, kung alam mo yung technique, para hindi ka po mapako sa isang kausap na nag-reject sa'yo, just apply the SW4. Yes. Ano yung SW4? Some will join, some will not. So Okay, so what? dahil alam nyo na, kayo na magsasabi. Somebody Join, is some waiting will- over there. So Okay, some will join, some won't join. So what? So what? So what? somebody is Okay, someone's waiting for you. Yes. Sarap na Diba? Kaya kailangan mong hanapin. Huwag ka manatili sa bahay hanap mo. ng hanap. Okay, apply. 5 days ako sa bahay, wala pang makato. Hanap lang. Kasi walang Apply. darating. Pag isang buwan na ako, apply. Walang Wala pa yung darating. agil ako. Walang darating. Lagi bukas pinto namin. Pag nanakaw ang darating. Pag nanakaw ako dito sa bahay ninyo, pag galing niyo. Tama ba? So every time ginagawa mo yung business, dati ang panahon, parang ngayon lang naman yung parang isang kali lang po yan. Unang kausap mo masakit. Kumbaga sa una, first time mo magkakalyo, first time mo magkatawag doon, yung bago magkakalyo, tawag doon, paltos yan. Pag paltos pala, masakit. Tama ba? Pagkalyo na hindi. Oo. Pag sa rejection, unang kausap mo, parang paltos siya, doon siya masakit. Nasasaktan ka talaga kasi bakit ang kausap mo yung best friend mo eh. Pangalawang kinausap mo yung nanay mo eh. Pangatlong kausap mo yung tatay mo. Lahat sila yung nag-join. Sabi sa'yo, Nen, ano ba yung ginagawa mong business? Diba? Totoo ba yung negosyo yan? Di ba mga networker, mga scammer yan? Kung nagpa-scam ka na naman. Tama? Kasi pa yung sinasabi sa'yo, hindi lang rejection, hindi pa day, mayroon pa sinasabi hindi maganda, yung sabi discourage ka pa. Tama? So talagang masakit siya. Pero kung mahal mo yung ginagawa mo, at clear sa'yo yung vision mo, clear sa'yo yung mangyayari sa'yo dito, hindi mo talaga yan pakikinggan. Yes. Hanggang sa dumating sa punto, although masakit siya, parang darating sa punto na yung sakit na yung nararamdaman mo pag na-reject ka, magiging Batman ka na yan. Batman ka na kasi bakit? Kumbaga sa paltos, naging kalyo niyan, kahit ulit-ulitin mong tamaan yan ng sapatos mo, pag nagkakalyo mo, Hindi na masakit. manhid na po yan. Kaya dito po, magiging manhid ka. Yes. Kaya huwag ka masyado madamdamin. Tama kasi bakit ho, wala nagiging millionaires, magiging emotional eh. Hindi ka naman artista. Tama? Hindi pwede dito iiyakin, hindi pwede dito yung mabilis masaktan yung Balat sibuyas. Balat sibuyas. Tama ba? Yes. Okay? So are we clear? Yes. Okay ba natin? Okay lang ba ma-reject? Yes! Wow! Wala pa natin, Sir CJ! Okay. The 4 rules of focus. Ayan. Don't focus on the money that you will earn, but focus on the skills that you will learn. Tama? Don't focus on the Huwag kayo money. mag-focus doon sa pera tayo nyo. Excited sa 1 minute, it's okay. Pero huwag kayo mag-focus doon. Kailangan matuto ka muna. Yes. Kasi yung iba, pag na-join, nakataw ka agad. Hindi na umatid ng training. Hindi umatid ng LLF natin. Sabi elevate, hindi na siya umatid. Tama? So kailangan, pakapalin mo muna yung knowledge mo. Kailangan, hubugin mo muna yung sarili mo. Para kang sundalo. Hindi mo pagka-recruit sa'yo, lalaban ka na, abay siguro, mamamatay ka kagad niyan. Walang Tama. training. Kailangan training muna. May baril ka nga, hindi mo naman alam iputo. Tama? O may business ka nga, pero hindi mo alam i-operate. Tama ba? Tama. Maganda nga yung produkto mo, hindi mo naman alam paliwanag. Tama. Tama? Maganda nga yung business mo, hindi mo naman alam talagang depensa pag may mga objection. Tama? So eventually, mangyayari, failure. Tama? So you have to focus on your skills. Tama? What else? Don't focus on looking for networkers, but focus on building networkers. Ito po yun. Pero kung ikaw po ay networker na, marami ka na mga kilalang networker, it's okay. Maghanap ka ng mga networkers. Pero kung bago ka pala, ngayon ka lang na-involve sa